ba natin? Amen. Ito'y hindi lamang isang ordinary na pagtitipon o pagsama-sama, bagkus ito ay may purpose. Amen? Ang pagpunta po ba natin dito ay we expect something. Amen. Praise the Lord. So, napakabuti ng Panginoon, no? So, sa gabing ito, no? Ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan natin sa John 5. Verse 1 to 15. So, hindi na po ako nagpagawa ng slide dahil nandito naman na po lahat ng points natin, no? So, bago tayo mag-umisa ay samahan ninyo ako sa maiksing panalangin. Amen? Hallelujah. 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 Panginoon, tunay nga na napakabuti mo. Sa pagising pa lamang namin, Lord, ikaw muli, O God, ang siyang naparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, sapagkat pinagpala mo muli kami, O God. Napakabuti mo dahil iningatan mo muli ang bawat isa sa aming mga kahapong pagtatrabaho, Panginoon. Dinala mo ang bawat isa dito, O God, upang makinig ng iyong mga salita. Sa gabing ito, ako muli nagpapakumbaba. Nagpapasakop, Lord, sa iyong kapangyarihan. Wala po akong kakayanan, Panginoon, apart from you. Gamitin mo lamang ako, Lord, bilang daluyan ng iyong mga salita. Holy Spirit, ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa aking buhay. I-bless mo, Lord, ang iyong mga salita at ang iyong mga anak na naririto sa gabing ito. Itanim mo, Lord, sa aming mga puso't isipan, anuman ang mga nais mo sa gabing ito. At tulungan mo kami, banal na Espiritu, na ito'y mahakbangan namin. Sapagkat sabi nga po, Lord, apart from you, wala po kami magagawa. Kaya muli, dakilain ka, purihin ka, sambahin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pag-isa at gabay ng banal na Espiritu. Ito pang aming dalangin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, no, sa gabing ito, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay matatagpuan po natin sa John 5. Ito po ay kwento ng pinagaling ni Jesus ang lame man. Yan. Afterward, Jesus turned to Jerusalem for one of the Jewish holidays. Ito. Inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethsaida with 5 covered porches. Crowds of sick people, blind, lame, and paralyzed, lay on the porches. One of them, men laying there, had been sick for 38 years. When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, "Would you like to get well?" "I can't, sir," the sick man said, "for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me." Jesus told him, "Stand up, pick up your mat, and walk." Instantly the man was healed. He rolled up his sleep mat and began walking. But this miracle happened on the Sabbath day. So the Jewish leader objected. They said to the man who was cured, "You can't work on the Sabbath day. Sabbath. The law doesn't allow you to carry that sleep mat." But he replied, "The man
who healed me to do. Healed me, told me, pick up your mat and walk. Who said such a thing as that? They demanded. The man didn't know, for Jesus had disappeared into the crowd. But afterward, Jesus found him in the temple and told him, now you are well, so stop sinning, and something even worse may happen to you. Then the man went and told the Jewish leader that it Jesus who had healed him. Praise the Lord sa pagkabasa ng mga salita. So, sabi ko nga po mga kanina, no? Lahat po tayo ay may sakit. Amen? So, ano nga po ba ang mga purpose natin? Bakit tayo naririto? Amen? Sabi nga ng mga leader natin, si Tatay, ang church ay parang isang ospital. Amen? Pupunta tayo dito para magpagamot. Amen. Dahil lahat po tayo ay may sakit. Do you believe na pumunta kayo dito sa sarili lang ninyo? Amen. No, hindi, no? Dahil we believe na ang banal na espiritu ang siyang umakay sa atin. Amen? Kagaya ng Panginoong Hesus, afterward, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holidays. Do you believe na ang pinunta ng Panginoon sa Jerusalem ay ang holidays? Amen? Kung mababasa natin, lahat ng lugar na pinupuntahan ng Panginoon ay may purpose. Amen? Kahit kung mababasa ninyo yung isang sinapian ng yung anak niya, sinapian ng masamang espiritu. Nagpunta siya sa ilang, di ba? May isang babaeng Cananeia na sumatubong sa kanya. Do you believe ito'y aksidente? Do you believe nagpunta ba si Jesus doon nang walang purpose? Amen. Sabi ko nga po sa inyo kanina, no? We are not come here sa sarili lamang natin. Alam ng Panginoon na lahat tayo ay may sakit. Kaya ang Panginoon laging nakatingin sa atin. Binabalik-balikan tayo. Sabi ko nga, we are healed but not totally healed. Amen? So, ang ating pong teksto ngayon ay medyo mahaba pero hindi po natin lahat yung pag-uusapan natin. So, ang title po ng ating mensahe sa gabing ito ay Would you like to get well? Sabihin mo nga sa iyong katabi, would you like to get well? Amen. Praise the Lord. I believe na natutuwa ang Panginoon, no? Rinig niya. Narinig niya ang mga sagot natin sa gabing ito, no? Sabi ko nga, lahat ng pumupunta dito ay may purpose, may expectation, merong hinahangad sa Panginoon. Alam ng Panginoon na you have sick. Kahit alam mo na ikaw ay malakas, merong tinatawag na silent disease. Amen? Lahat tayo, bagamat sa physically, wala tayong sakit. Di natin alam, ang Diyos lang nakakaalam kung mayroon kang sakit emotionally, spiritually. So napakabalad po tayo dahil naririto po tayo ngayon, no? Praise the Lord. So alam ng Panginoon kung gaano na to katagal ang sakit mong to. Sapagkat wala tayong maitatago sa Panginoon. Ano ba yung mga sakit na yan? Blind. Minsan nakakakita tayo pero nagbubulag-bulagan tayo. Amen?
Nakikita natin ang katotohanan, pero we act like blind. Amen? Lame. Nakakalakad naman tayo. But minsan, we act like lumpo. Hindi tayo makalakad. Paralyzed. Amen? Ay gagalaw naman natin lahat. May pakiramdam ang lahat. Pero minsan, hindi natin nadidiscern ang pinapagawa ng Panginoon. Amen? Like a man, sabi nga dito, have been sick for 38 years. Ulitin ng Panginoon. Would you like to get well? Amen. So, ang unang puntos po natin ay leave your comfort zone. Amen. In 38 years ng isang lumpo na to, wala man lang ginawa. Bagkus, nakalay lang siya sa kanyang comfort zone. Amen? Kaya, pinaalalahanan tayo ng Panginoon, tayo lang ang nakakaalam kung meron man tayong mga karamdaman. Sabi ng Panginoon sa gabing ito, leave your comfort zone. Dahil ang comfort zone na yan, diyan ka lalong magkakasakit. Amen? Naranasan po ba natin, kung wala tayong ginagawa, lagi lang tayo nakahiga, masakit sa ulo. Amen? Minsan, hindi tayo a-attend. Pagod ako. Masakit ulo ko. Ang tanong, gumaling ka ba? Di ba hindi? Mas lalong sasakit ang ulo mo. Dahil, pag nandyan ka lang sa comfort zone mo, maraming pumapasok sa isip mo. Problema. Amen? Apektado physically. Kung lagi ka lang nakahiga, masakit ang katawan. Amen? Sabi ko nga sa yung one day lang na bakasyon, sabi ko nga, mas nakakapagod pa ang walang gagawin, no? Mas nakakapagod ang hindi nagtatrabaho. Kaya sabi ng Panginoon sa gabing ito, leave your comfort zone. Gaya ng lame man, 38 years siyang nakaratay. Dahil ang kwan na to is, yung kwento nito mga kapatid ay yung may isang balloon doon o pool na minsan bumababa ang anghel ng Panginoon at pagalawin ang tubig. Kung sino man ang unang lumublob sa tubig na yon ay gagaling. In 38 years, mga kapatid, napakahaba. Hindi man lang kaya nagganyan-ganyan, gapang-gapang. Tayo, kung may sakit tayo, anong ginagawa natin? Tayo po ba ay nasa comfort zone lang? Kaya pinapaalala ng Panginoon sa gabing ito, leave our comfort zone. Pinuntahan ka ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid. Ginamit niya ang isang kapatid, Brad, Bible study tayo. Brad, masakit ang katawan ko. Brad, prayer meeting. Brad, sakit ang ulo ko. Kapatid, lalong sasakit yan kung nandyan ka lang sa comfort zone mo. Sabi nga, ang church ay isang ospital. Either ang sakit na yan is a relationship. Kung
Iniwan mo ang comfort zone mo at ang mensahe sa gabing iyon o sa araw na iyon ay patungkol sa relationship. Hindi ba't gagaling ka? Maliliwanagan ang isip mo through His Word. Amen? Tapikin mo nga ulit yung katabi mo. Would you like to get well? Amen. Pangalawang puntos, don't depend on others. Sabi sa verse 7, I can't, sir. The sick man said, I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always get there ahead of me. So, kita natin. Inaasa niya sa iba na kaya naman niyang gawin. In 38 years, napakahabang panahon na. Brad, church style. Brad, hindi a-attend si kapatid eh. Inaasa mo ang pananampalataya mo sa kapatid. Kung hindi attend yung isa, hindi ka na rin a-attend. Kaya sabi ng Panginoon, don't depend on others. Binigyan ka ng task, ididepende mo sa isa. Amen? Na kaya mo namang gawin. Reality ito mga kapatid, nangyayari ito mga kapatid, no? I really praise God no, sa mga kapatid natin sa Alireza. I believe na ang Panginoon ay hindi sila nalilimutan. I believe unti-unting pinapagaling ng Panginoon ang bawat isa sa kanila. Doon sa aming mga kapatid, ating mga kapatid sa Alireza. Salamat sa buhay ng ating tatay na hindi naghihinawa, no, naabuti sila. Marami nang mga nag-give up. Pero ang ating tatay, sabi nga niya, huwag nating iwan. Huwag nating iwan sila. Dahil sa pananampalataya ng tatay, nakikita namin na unti-unti silang gumagaling. Napakabuti ng Panginoon. Kagaya nga ng verse 1, hindi niya tayo iniiwan. Babalik at babalikan niya tayo. Like Peter, binalikan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, He is the author and finisher of our faith. Hindi kanya mababayaan, mga kapatid. Pinili ka niya bago pa likhain ang mundo. Alam niya kung may karamdaman ka, may sakit ka. Pero ang nais ng Panginoon, leave your comfort zone. He need your response. Ang last word niya kagabi humakbang. I believe tumimos sa puso ng mga kapatid yun, no? Sabi nga, don't depend your faith to others because
Ang pagpapagaling naman mga kapatid is individual. Salvation is individual. Ilan na? Puntos natin? 2. Leave your comfort zone. Don't depend to others. Pangatlo, stand up. Sabi niya sa verse 8, Jesus told him, stand up. Kapatid, tumayo ka. Sabi nga ng Panginoon, iwagayway mo ang nangihina mong kamay at palakisin ang nangangatubong tuhod. Stand up. Tumayo ka, mga kapatid. Kung hindi ka nagkikikilos, hindi ka tatayo sa pinakakahigaan mo, hindi ka gagaling. Di ba ang mga matatanda, pag may sakit, kahit sinasaway natin, sige pa rin, no? Dahil anong sabi nila? Kung lagi akong nakahiga, lalo akong nanghihina. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, kung tayo man ay nakakaranas ng anumang karamdaman o sakit, stand up. Magpuri ka sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, tayo ay nakakalakad. Pero we act like lumpo. Dahil, sabi sa 1, hindi natin maiwan ang ating comfort zone. Palagay natin, doon na tayo nakakaranas ng ginhawa, doon natin nararanasan ang lahat. Sabi ng Panginoon, tumayo ka. Kung may binigay na task ang Panginoon sa'yo, tumayo ka, kapatid. Pag hindi ka tatayo, lalo kang manghihina. Praise the Lord. Tapikin mo nga ulit ang katabi mo. Would you like to get well? Pang-apat, pick up your mat. Kapatid, ano po ba ang ginagawa natin sa umaga? Pagkagising natin. Stand up, pick up your mat. Nililigpit ang higaan. Amen? Ano dyan sabi? Ligpitin mo na kung sa anumang mga bagay nagbibigay sa'yo ng comfort. Kaya hindi ka makalakad, hindi ka makatayo. Ligpitin mo na. Itapon mo na. Para magawa mo ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Pick up your mat, kapatid. Hindi itabi mo lang sa gilid. Ano po ba yung mga nagbibigay sa atin ng comfort? Pag tayo ay nasa bahay. Kung ano man yan, mga kapatid, sabi ng Panginoon, iligpit mo na yan. Tumayo ka, iligpit mo kung ano man ang mga bagay nagbibigay sa'yo ng comfort. Kaya hindi ka
makahakbang sa ninanais ng Panginoon. Ilan na, mga kapatid? Mabilis po ba? Amen. Praise the Lord. At sabi diyan, sa verse 8 pa rin, walk. Stand up, pick up your mat, and walk. Lumakad ka na, kapatid. We believe we are here all healed. We believe lahat tayo dito ay nakakatayo. We believe lahat tayo dito ay naligpit na ang mga higaan. Kaya sabi ng Panginoon, walk. Lumabas ka na. Maglakad ka na. We believe lahat tayo dito ay equipped na. Amen? Kaya, sabi ng Panginoon, kapatid, lakad na. Kaya mo nang tumayo. Lahat tayo tinuruan na. It's time, mga kapatid, to walk. Praise the Lord sa buhay ng mga kapatid na kung saan humahakbang, lumalakad, pag inaya tayo ng kapatid, kapatid, tara, maglakad-lakad. Iwan mo ng comfort zone mo, kapatid. Go! Dahil sabi nga, lahat ay may purpose. Ang pagpunta ni Jesus sa ilang may purpose. Kaya pag inaya ka ng kapatid sa ilang, maglakad-lakad, go, walk. You're already healed. Nakakatayo ka na. Ilan na? 4, 5. So parang mabilis yata. Praise the Lord. Number, pang-anim, do not be like Pharisees. Ano ang Pharisees? Sis. Laging naninilip. Nagaganap yan, mga kapatid. It's realidad po yan, mga kapatid. No? Dito sa ating grupo, nagaganap yan. Sa church, nagaganap yan. Kung nakikita mo ang kapatid mo, magaling na. Pero, nakikita mo pa rin. Okay sana kung positive side. Kundi, negative side ang nakikita natin. O sabi, naturuan lang. Nagmamagaling na. So, paalala ng Panginoon, do not be like Pharisees. Huwag kang, puro na lang kapatid mo ang nakikita mo. Dahil dapat nga matuwa tayo, di ba? Pag ang kapatid natin ay gumaling sa kanyang karamdaman.
as a Christian, mga kapatid, kung nakikita mo nag-grow ang kapatid mo, praise the Lord. Huwag mong silipan. Kung nakakatayo na ang kapatid, praise the Lord. Kung humakbang, naglakad, praise the Lord. Pero minsan, nagiging comfort zone din natin yan eh. Kapatid na lang, lagi. Always. Ang nasa mata natin. Amen? Ilan na? 6, di ba? Last but not the least. Pang-7. Mabilis po ba mga kapatid? Sabi sa 14, afterward, Jesus found him in the temple and told him, now you are well. So everybody, lahat na po tayo magaling. So stop sinning or something even worse may happen to you. So ito ang paalala ng Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito. We are already healed. Anong dapat natin gawin? Leave our comfort zone. Huwag na tayong magdepende sa iba. Stand up, pick up your mat and walk. Gawin natin kung anong pinapagawa ng Panginoon. Dahil sabi diyan, maybe, sabi diyan, something even worse may happen to you. Hindi tayo bulag pero nagbubulag-bulagan tayo. Mamaya niyan, matuluyan tayong mabulag. Hindi na natin makita ang katotohanan. Hindi tayo lumpo pero naglulumpo-lumpuhan tayo. Mamaya niyan, matuluyan tayong malumpo. Hindi naman tayo paralyzed. May pakiramdam lahat ng ating katawan. Pero hindi natin nararamdaman. Hindi natin na-discern ang pinapagawa ng Panginoon. Mamaya, mas lalo na nating hindi ma-feel ang presensya ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, no? Napakapalad nating naririto. I believe na lahat tayo ay may karamdaman, lahat tayo ay gumaling sa gabing ito. I believe ang message na ito ay para sa ating lahat. Walang exempted sa atin. Kagaya na nangyari sa akin, no? Nung ako'y lagi kong tinetestimony, nung ako'y nawala ng 8 months. Nakikita kong may gawain. Pero ako'y nagbulag-bulagan. Hanggang sa natuluyan akong nabulag. Nanatili ako sa aking comfort zone. Kaya natuluyan akong nagkasakit. Not physically, spiritually. May pakiramdam ako, pinapaalalahanan ako ng Holy Spirit, pero I act na hindi ko nararamdaman.
hanggang sa tuluyang hindi ko na siya maramdaman. Hindi ako humakbang, hindi ako tumayo, hindi ako naglakad. Pero praise the Lord. Na tinatamad ka, rebuke it. If you feel na ayaw mong dumalo, magsasakit-sakitan ka, rebuke it. Alam ng Panginoon. We have all the authority, mga kapatid. Alam ng Panginoon kung tayo'y gumagawa lamang ng reason. Kaya, stand up, pick up your mat, walk para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Panginoon, salamat pong muli sa iyong mensahe sa gabing ito. Salamat, O God, sa reminder muli sa amin. Alam po namin, Panginoon, na kung minsan, O God, ang iyong paalala sa amin ay dinidecline namin, Panginoon. Alam namin, Lord, na kung minsan, ginagawa na lang naming dahilan, Panginoon, ang magkaroon ng sakit, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami po ay laging nananatili sa aming comfort zone. Sa gabing ito, dinadalangin ko by the power of the Holy Spirit na tulungan mo kami, Lord, na mahumakbang, tumayo para sa iyong mga pinapagawa sa amin. I believe, Lord, ang mensahe mo sa gabing ito ay tumimo sa puso ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami, Lord, pinababayaan. Nandidiyan ka palagi, Panginoon. Lagi mo kaming binabalikan. Nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa, Lord. Ikaw pa rin, O God, ang siyang umaakay sa amin, Panginoon. Tumutulong upang kami makatayo muli. Maraming salamat, O God, sa mensahe mo sa gabing ito. Patuloy na ikaw ang aming mabigyan ng kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Sa